magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Ang Tanging Daan. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Church of Christ na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Si Kristo ang tanging daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Good morning South Central Mindanao. Ito po ang inyong kapatid Elmer Kuntal Kabuyaw na nag-anyaya sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa ilang minuto lamang po mga kaibigan ngayong araw ng Sabado, ganap ng alas 7 ng umaga po mga kaibigan. Siyempre po, magandang umaga buong South Central Mindanao, buong Mindanao, ganun din sa Visayas, Luzon. Isang mga pagpalang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Yes mga kaibigan, ngayong umaga, ganun din sa ating mga kapatid na laging tumutulong sa gawain ng Panginoon sa katauhan ng ating mga kapatiran ni Primitivo and Almagarino ng Kidapawan City, ganun din si Mama Ani Gaitera ng Italy. Yes, maraming salamat po sa palagi ang pagtulong sa gawain ng Panginoon, lalo na dito sa social media po mga kaibigan. Magpalain po kayo ng may kapal at bahala na po ang Panginoon na siyempre tumulong po sa inyo dahil po sa inyong generosity sa pagtulong po sa gawain ng Panginoon. Mga kaibigan, ngayong umaga po mga kaibigan ay atin pong pag-aralan ang salita ng ating Panginoon na atin pong masumpungan sa aklat ng Heneses, Kabanata 2, talatang 7. Pagkatapos ginawa ng Panginoon na Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya ang ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yes mga kaibigan, natin pong pag-aralan niya yung umaga ang patungkol po sa tatlong uri ng buhay ng tao dito sa mundo. Yes, pagkatapos ng ginawa ng Diyos ang tao sa mundong ibabaw, ginawa niya ang tao, siyempre po ang tao po ay namuhay po sa tatlong uri po, lalo na po sa ating panahon ngayon. Ngunit ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo sa atin patungkol sa buhay ng tao sa mundong ibabaw o may tatlong uri nga mga kaibigan. Ngunit ano po ba ang uri ng buhay ng mga taong ito po mga kaibigan? Ito yung pag-aralan po natin sa pamagitan po ng 3 punto lang po mga kaibigan. Una-una po, itong tao pong namuhay, tinawag na natural man. Ang taong ito po ay mga kaibigan ay ating masumpungan sa unang Korinto, Kabanata 2, talatang 14. Ito po ang sinabi, sapagkat ang tao ay hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa mga paraang espiritual. Ayan po mga kaibigan natin pong basa. Yes, ang unang tao po ay natural man. Ito po yung mga taong talagang namuhay sa kasalanan at wala pong relasyon sa ating Panginoon. Yes, wala pong relasyon sa ating Panginoon mga kaibigan, kaya ito ang kanilang buhay. Ito po yung mga taong never nilang na-encounter ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, ito po yung uri ng mga tao na hindi pa po ligtas ang kanilang buhay. Wala pa pong ugnayan sa ating Panginoon, kaya tinawag silang natural man. At siyempre po mga kaibigan, nanatili silang namuhay sa kasalanan at gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mga natural man. Ang mga taong ito ay kinakailangan po natin pangaralan ng salita ng Panginoon. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang Great Commission na humayo kayo at ito pangaral ang salita ng Diyos, gawin yung alagad ang buong mundo. Ito po yun sila mga kaibigan, mga natural men po mga kaibigan. Ibig sabihin po hindi pa po ligtas ang kanilang buhay. Ngunit namuhay sila sa mundong ibabaw na kahalubilo po natin mga kaibigan. Ngayon nga, iba yung kanilang ginagawa sapagkat sila po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan o di naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sinabi ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamagitan kay Hesus Kristo na ating Panginoon.
Yes, matatanggap lang po natin ang buhay na walang hanggan kung tatanggapin po natin si Kristo. Ngunit ang mga taong ito ay talagang hindi po nila kayang tanggapin. Hindi pa po sila nakatanggap ng salita ng Panginoon ang mga tao ito, natural man. Ngunit ang sabi sa unang Juan 1:9, sabi na, subalit kung inihayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yes, mga kaibigan, kung itatapat lang po natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon, kayang-kaya po tayo patawarin po sapagkat po ang ating Panginoon ay tapat po mula pa noon hanggang ngayon po, mga kaibigan. Kinakailangan lang na po natin na magtapat po tayo sa Kanya. I-contest po natin ating sarili na tayo po ay makasalanan at gumagawa ng kasalanan at tanggapin po natin. Ngunit ang mga natural man talagang hindi pa po nila naunawaan ang mga salita ng Panginoon. Hindi po nila naintindihan. Kinakailangan po natin pangaralan sila upang matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Yes po, mga natural man. Okay, pangalawang tao po, mga kaibigan, na kinakailangan aralin po natin. Ito yung mga taong spiritual men. Ayan, mga taong namuhay sa spiritual. Ayon sa unang Korinto 2:15, naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi maunawaan ang taong hindi magtataglay ng banal na espiritu. Ibig sabihin, kung tayo po ay nanariyan ang espiritu at tinataglay po ang espiritu, lahat ng bagay po ay ating naunawaan. Ito yung tinatawag na mga spiritual man. Ang mga spiritual man, mga kaibigan, kapatid, ito yung mga taong maalab sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi makakatulog kung hindi gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ito yung mga klaseng taong ito. Masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit hindi walang pera, mahirap ang buhay, ngunit masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Ayun po, mga kaibigan, sapagkat alam na alam niya po kung sino yung source ng lahat ng pagpapala. Kaya masayang naglilingkod at tapat naglilingkod sa ating Panginoon. Laging nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga klaseng taon talagang kinakailangan niyang makibahagi sa gawain ng Panginoon. Yung mga espiritual na tao. May kapayapaan at masaya ang buhay na sumusunod ng ating Panginoon. Ito yung mga taong talagang may kapayapaan sa puso. Malayo po ng anumang klaseng gulo at masaya ang kanilang buhay sapagkat alam po nila na ang nagdudulot ng kapayapaan at nagbibigay ng kasayahan, walang iba po ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya masayang naglilingkod po sila sa Panginoon. At laging may oras sa pagdarasal at pagbabasa ng salita ng Diyos. Lalo na sa araw ng panambahan, talagang hindi at ayaw na ayaw niyang hindi makapagsamba sa Panginoon. Sapagkat yun nga, ang kanyang buhay po ay spiritual. Iyan po, mga kaibigan. Ito, sa unang Korinto 4:2, ito po ang sinabi. Ang katiwala, ibig sabihin ng katiwala o servant, kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Yan, mga kaibigan. Ito po yung naintindihan ng mga spiritual na tao na maging tapat lagi sa Panginoon. Kasi alam nila na pagpalain sila sa kanilang buhay. Sa unang Korinto 1:9, tapat ang Diyos at tumatawag sa inyo upang makipag-isa ka sa kanyang anak ni si Hesus Kristo na ating Panginoon. Yes? Talaga ang tumawag po sa mga taong spiritual po ay talagang tapat po yan. Tapat po sa kanyang mga promises. Ano po? Sa kanyang mga sangkataon, sa kanyang mga servant o katiwala po, mga kaibigan. Kaya ang mga taong spiritual talagang konektado sa ating Panginoon. At ito po yung mga taong talagang nabago po ang kanilang buhay. Talagang nabago ang kanilang buhay, ang kanilang pag-uugali, talagang bago na po, mga kaibigan, sapagkat spiritual nga ang mga kaibigan. Kaya maging tapat na spiritual man po nga. Una kanina yung natural man,
yung walang connection sa ating Panginoon at natural lang po siya. At pangalawa po yung spiritual. Ito no po yung iniligtas ng ating Panginoon. At pangatlo po mga kaibigan, pangwakas, ito pong tinawag natin na carnal man. Ano po yung carnal man? Ito po yung mga kapatiran na ating pong mababasa sa unang Korinto 3, 1 hanggang 2. Mga kapatid, hindi ko makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kinakailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman at mga sanggol. Sanggol pa na mananampalataya kayo. Ibig sabihin ko ni Apostol Pablo, no? Gatas ang ibinigay ko noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi kayo subalit sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Ito po yung mga tao rin ng klase ng mga taong talagang mga Kristiyano na po sila, nakatanggap na po ng Panginoon. Ngunit talaga mga kaibigan, ay talagang hindi lumalago ang kanilang mga pananampalataya. Ito yung mga tao, maraming mga Kristiyano na umaangkin na sila ay Kristiyano, ngunit makikita natin sa kanilang sarili ay walang pagbabago sa kanilang sarili po mga kaibigan. Hindi po lumalago ang kanilang buhay. Palagi namang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit pinapalipas lamang ng oras, pasok sa kabilang tenga at labas din sa kabilang tenga. Ibig sabihin, walang value po, walang connection po yung salita ng Diyos sa kanilang buhay po mga kaibigan. Ito po yung mga taong talagang walang oras sa paggawa ng gawain ng Panginoon at ayaw na ayaw makibahagi sa salita ng Diyos at di tumutulong sa gawaing Kristiyano po mga kaibigan. Tinatawag itong mga immature Christian kasi pag nakarinig ng masakit na salita ng Panginoon, ay talagang nasasaktan sila at hindi na magpatuloy sa kanilang pagsamba. So ang tawag po doon ay mga carnal Christian. Ibig sabihin, mga immature pa. No? Hindi pa nila kayang intindihin ang mga matitigas na bagay. Mga baby pa rin sila mga kaibigan. Kailangan po, wala pa po ang focus sa spiritual, kundi ang focus nila ay sa mga bagay dito sa mundong ibabaw po mga kaibigan. Kaya ang mga Kristiyano ito mahirap palaguin, mahirap lumago ang kanilang buhay sapagkat nga ayaw nilang intindihin ang salita ng Panginoon po mga kaibigan. Ito po yung sinabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ibig sabihin, lahat po tumatawag. Sila po ay tumatawag ng Panginoon pero ayaw sumunod sa utos ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit po mga kaibigan. Yun po ang sinabi doon sa Mateo, sinabi ni Kristo. Ngunit silang lahat nakatanggap naman ng kaligtasan pero ayaw lang sumunod, ayaw gumawa. Ayan, mga kaibigan, hanggang panampalataya lang sila, no? Hanggang pananampalataya pero hindi gumagawa sa gawain ng mga Kristiyano. Ayon sa Luke 6:46, bakit ninyo akong tinatawag Panginoon, Panginoon, ngunit gayong hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Ito na nga ang sinabi ni Kristo. Sila ay tumatawag sa Panginoon, Panginoon, pero ayaw nilang tuparin. Ayaw nilang tanggapin yung utos at gawin sa kanilang buhay po mga kaibigan, na mahirapan po sila na magbago sa kanilang sarili. At yun din, sumasamba, ngunit nariyan pa rin ang yung mga bisyong ginagawa. Ibig sabihin, wala pang kabaguhan sa kanyang buhay po mga kaibigan. Etong sa Mateo 7:15, ito na po ang sinabi ni Kristo. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Yan po mga kaibigan. Ibig sabihin, kung ayaw talaga natin sundin ang nais ng ating Panginoon, talagang mapagkunwari po tayo. Ibig sabihin, mga karnal pa rin po tayo. Ibig sabihin, wala pa rin ang kaligtasan na bigay ng ating Panginoon sa atin sapagkat patuloy pa rin po tayo gumagawa ng hindi naaayon sa ating Panginoon.
Maraming salamat po mga kaibigan. Sana po na may napulot kayong aral sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Please follow and share naman po sa video po natin. Maraming salamat po at thank you very much po sa ating sponsor, Almen Primitivo Garonio. Ganon din si Ma'am Ali Gaitera all the way from Japan. Maraming salamat hanggang sa susunod na pagtatanghal. Yan. Salamat po mga kaibigan, kapatid. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programa ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.